Napapahaba daw ng buhay ang pagkain ng sili. Abay, nagpapagaling pa rin daw ng mga sakit sa ating katawan. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, nagpapahaba pa to ito ng ating buhay. Magugulat din kayo sa mga benefits sa taglay nito. Isang maahang nakarunungan po ang aking ibabahagi. Samahan niyo po ako hanggang sa huli ng aking video. Dahil kung may magandang dulot, syempre may kaakibat din itong masamang epekto na mahalagang ating malaman. Napakaraming klase ng sili. Subalit ang pinakasikat ay ang siling labuyo. Bukod sa ito'y bihira na, mahirap pa itong alagaan. Ang F1 chili o Verts kung tawagin na nagmula sa Taiwan ay kinikilala ding siling labuyo. Ito higit na mas mahaba kaysa sa labuyong native. Pero alam niyo ba, kahit imported siya, wala itong panama sa ating native labuyo. At kung tatanungin mo kung bakit, simple lamang po. Ang SHU o ang tinatawag na Escabilit Units ay sukatan kung gaano kaanghang isang klase ng sili. Nagtataglay lamang ng 10,000 SHU o Escabilit Units ng F1. At kung tatanungin ninyo ang ating native labuyo, abay nagtataglay ito ng 80 hanggang 100,000 Escabilit Units. Wow, grabe sa anghang! At noong taong 2020, nagkaroon ng masusing pag-aaral hinggil sa sili. Sa higit 500 katao na pinag-aralan, nagkaroon ng ulat ng American Heart Association na 25% or less ng mga taong namamatay sa sakit sa puso. 23% plus naman ay namamatay sa cancer. At ang namamatay sa lahat ng klase ng sakit ay 25% or less. Subalit alam niyo ba ang masikit na kagulat-gulat? Nakita nila sa pag-aaral ang mga taong kumakain ng sili ng 4 na beses kada linggo ay higit na mas mahaba ang buhay kaysa sa taong hindi kumakain ito. At kung hindi ka mahilig sa manghang, aba, ay mag-isip-isip ka na. Madalas na inihahalo sa sinigang, ginagawang sausawan at pumibida sa mga ginataang gulay kagaya ng ginataang langka, ginataang gabi, lalong-lalo na sa tinatawag nating Bicol Express. Ayon sa pag-aaral, ang sili ay may sangkap na capsaicin. Ang capsaicin ay ang active ingredient ng sili. Isa itong phytochemicals na siyang nagbibigay anghang sa bunga. Makikita itong nakakapit sa buto at puting parte ng sili. Katunayan nito, maraming kumpanya na poproseso upang gawing supplement o kapsula ang capsaicin. Ginagawa itong sangkap na pangpahit para sa sumasakit na ulo. Sangkap din ito ang maaari makapagpalis ng sakit ng ating katawan. Taglay din ito ang 72% na vitamin C. Bukod sa nagpapataas ng ating immune system ay nagpapalakas din ang ating metabolism. Kapag kumain tayo ng maanghang, lalakas ang ating immune system na panlaban sa anumang sakit. Pampalakas ito ng ating metabolism. At kapag kumain tayo ng maanghang, magre-resulta ito ng mabilis na paghinga, heart rate, magiging dahilan ito para tumaas ang metabolism. At kung maraming magagamit na calories, mas bababa ang blood sugar na posibleng makapigil sa sakit na diabetes. Ang bunga ng sili maaaring digdigin at ihalos sa langis na pampahit sa bahagi ng katawan na dumaranas ng pananakit dahil sa rayuma o tinatawag nating arthritis. Mas mainam kung ang pampahid na gamot ay haluan pa ng biniktik na dahon ng sili. At kung masakit ang lalamunan, magdiktik lamang ng katamtamang dami ng sili, ilagay sa maligamgam na tubig sa kaimumog ito. Makatutulong din ito para sa mga stroke patient na mahirap kumain o lumuno. Ang pag-inom ng tubig na pinagbabara ng sili ay makatutulong din sa taong nakararanas ng kabat. At kung may kasamang pananakit ng tiyan, ang infusion ng siling labuyo ay ginagamit bilang pampasigla sa katawan at anti-spasmodic para sa dyspepsia at mapalabas ang hangin na nagiging sanhi ng kabag. Isang uri naman ang karamdaman ng tinatawag na fibromyalgia. Ito ay naglalarawan ng pahingurot ng kalamnan, madalas may kasama pang hapo at hirap sa pagtulog, kawalan ng konsentrasyon at pagiging malilimutin, pagkaramdam ng pananakit ng ulo, pagiging balisa, maging sakit sa digestive system na kung tawagin na irritable bowel syndrome. Ang pagkonsumo ng sili o siling labuyo ay maaaring mapabuti ang mga simptomas na may fibromyalgia. Ang siling labuyo ginagamit din panggamot sa may ubo at baradong ilong dahil sa sipon at lagnat. Kumain lamang ng sili o gumawa ng sausawan na may sili at siguradong giginhawa ang baradong ilong. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag kumain tayo ng manghang, madali tayong pagpawisan. At kapag pinagpawisan tayo at lalabas ang ating sipon at matatanggal ang bara sa ating ilong. At ang pinakagarantisado sa lahat na nasubukan ko rin, ito ay nakakagamot din ng sakit sa ngipin. Ang pagdidiktik ng siling labuyo sa kutsarang may langis at pagpapakulo nito sa pamamagitan ng paggamit ng lingas ng kandila. Gumamit lamang po ng cotton buds para makasausa at mailagay ito sa butas ng ngipin. Ingatan lamang po natin na sa paglalagay natin ay malagyan ang ating dila.
Segundo lang po magaling na ngipin nyo. Ayon sa pag-aaral, maaaring mapigilan o sili ang pagbabara sa ugat ng puso. Napapababa din ang level ng kolesterol sa ating katawan. Nagtataglay din ito ng mga mineral para sa potassium at magnesium na nakatutulong na kontrolin ng heart rate at blood pressure. Ang pagdedektik ng dahon na pagtapal sa sugat ay madali rin makapagpahilom nito. Ari rin ipanghugas sa parte na apektado ng buni ang pinagbabara ng siling labuyo. At dahil sa taglay nito anti-cancer properties, may posibilidad na makapigil din ito ng cancer katulad ng prostate. At base sa pag-aaral, ang siling labuyo ay may therapeutic action na ginagamit para sa iba't ibang kondisyong medikal na kinabibilangan ng aprosidiac, vasomotor stimulant, tropical vasodilator, expectorant, pain reliever at marami pang iba. At kung maraming benepisyo makukuha natin sa panggagamot sa siling labuyo, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng mga taong mabilis sumakit ang tiyan, mga lalaking may edad na 50 patas na may problema sa prostate. At para sa nakararanas ng almoranas, konting sili lamang po maaaring kainin. Pwede ding piliin ang hindi maanghang. At kung talagang hindi maiwasan, uminom lang po ng gatas pagkatapos kumain ito. Ang pag-inom po ng malamig na tubig ay maaari ding gawin. Wala namang masama kung paminsan-minsan tayong kumain ng sili. Tandaan lang po natin na ito ay tulong lamang sa ating sakit. Wala pong masama kung kumain tayo ng sili at magamit ito bilang lunas at panghiwas sa ating mga sakit sapagkat ito naman ay napatunayan na sa maraming mga pag-aaral. Mahalaga pa rin na magpakonsulta sa doktor upang mapigyan tayo ng tamang diagnosis sa ating mga sakit. Pero higit po sa lahat, makabubuti pong ingatan natin ang ating mga sarili upang makaiwas sa mga sakit dulot ng mga pagkain na ating kinakain sa araw-araw at epekto na rin ng climate change. Atin pong tandaan, isulong po natin ang kahalagahan ng herbal o ang natural na medisina. Bukod sa ligtas na makakatipid pa, tandaan po natin, mas ligtas ang may alam.